Dhabi. Meron po bang mga Abu Dhabi dyan? Say amen lang. Ayun, praise the Lord. Yan, ating binabati si Janet, si Brother Joem, at saka Sister Mabel, at ang mga kapatiran dyan. No? Magandang umaga sa inyo. Kay Preacher Dudu sa India. Good morning, brother. How are you Good today? morning. Good morning po, Pastor. How is your family? Yeah, they are good po, Pastor. Okay, so praise the Lord. So salamat sa Panginoon. Ano? Naway tayo ay, may the Lord use you there, ano, Brother Dudo, Richard Dudo. And then binabati rin natin ang mga nasa Kuwait, si Brother Benji Kabatig, no? Si Eileen at Morning saka po. yung kanyang lang anak, si 70. Tama ba? 70, ano? Opo, Pastor. Good morning po. Okay, so at yung ating mga kapatid sa Switzerland, so praise the Lord, ano, sa mga mamaya may gawain sila doon sa kanilang inuupahan. So pray for them at saka pag-pray natin yung mga kapatiran doon na lumagot, tumibay sa pananampalataya. So ngayon po, dadako tayo sa ating, meron pa ba akong hindi nabati dyan? Mga meron tayong hindi nabati dyan. Ha? Ay, yung ECB Sinaga, kay Preacher Dan. Okay, magandang umaga sa inyo dyan. CBC Dubai, kay Preacher Marco, no? Magandang umaga sa inyo dyan. Yan, sina Brother Joel and Banji. By the way, baka hindi po nyo alam, daling araw pa po sa sa Switzerland yan ha. Daling araw po yan. What time? Alas 5 ba dyan? Alas 5? Alas 5 ng daling araw? Or 6 o'clock na? Kasi 6 Yes, o'clock na. Pastor, 5 o'clock. 5 o'clock, ayan. Kaya salamat po. Putulang tulog niyan ha. Ang Alain nga pala, ayan, Alain, hindi pa natin nababati. Happy viewing and happy listening ha. So salamat po sa Panginoon. Ating binabati. Sister Cassandra, binabati rin natin ha. Okay, so ngayon po ay ayan, patuloy natin pag-pray yung pangalan niyan, yung pong Switzerland. Baka sa susunod na mga linggo magkaroon na ng Sunday school doon sa kanila. Pag-pray nyo ako na makapagturo pa ha. Kasi ngayon po ay kuwan tayo while teaching, eating. Oh, kaya pagka ako ang preacher dito, ayun ang kuwan ko. Minsan gusto kong tapusin yung service dito mga 11 o'clock Kaya lang hindi kaya talaga Hindi kayang tapusin yung mensahe ng putol-putol na nga mensahe ko Kaya yung aking mensahe ngayon putol, mamayang hapon ng diretso. Kaya yung mga Kristiyanong dumalo ng umaga tapos hindi dumalo ng hapon, putol-putol. Putol-putol na Christian. Kasi bagay manonood naman sila yata ng live streaming. Pag pinanood nila, nasa live streaming. Yung namang hindi nakadalo ng umaga ay sa hapon naman. So ibig sabihin noon, yan ang mahirap sa pastor. Na-preach mo na ng umaga, uulitin mo pa ng hapon. No? So kaya tuloy niyo pag-pray. Yung pong ating gawain sa Switzerland. We are praying na maging maayos po. Pati po doon sa lugar po ng Kuwait, pray natin. Aking iniintay itong meron po tayong isang, sino ba yung nasa Kuwait? Kapatid niya nasa Kuwait. Isipin ko kasi gusto kong kunin yung address at saka ayan, yung pong kapatid ni Brother Dino. Itong aking manugang nasa Kuwait, yung kanyang kapatid. Yun ay sympathizer na. No, sympathizer na po yun. Kasi yun ay pagka narito, ay gusto rin niya makapakinig ng salita ng Panginoon. So ayan, pag-pray nyo. Tapos meron pang isa Meron pa akong isang nakausap kahapon ba?
Nasa Kuwait din. Yung maalala, pasensya na kayo. Kuwan eh. Nakakarambul-rambul na. Okay, ngayon ay diretso tayo sa ating lesson ngayon. So, itong chapter 7, siguro isang chapter na very delighting for Paul. No? Very delighting itong chapter na to. Bakit po, Pastor? Because after a series of letters, ito po meron pong mga nagsasabi na hindi lang po dalawang letters ay pinadala ni Saint Paul sa Corinthian. Most probably, yung dalawa is very personal. Siguro mga tao yun. Baka yung isa sa pinadala niya ng sulat ay yung nasa 1 Corinthians chapter 5. So, most probably, ang sabi po ng iba, meron akong mga talatang pwedeng sabihin sa inyo na kung bakit sinabi din ni Saint Paul na may iba pa siyang sulat. Siya din ang nagsabi. No? Pero, after 1 Corinthians, very hard, hindi ko ba, sasabihin ko bang harsh epistle, yung 1 Corinthians, kasi lahat ng pwedeng sitahin ni Saint Paul sa Corinthian Church, ginawa na niya. Sinita na niya. Magmula sa tinatawag na carnality, magmula sa tinatawag na they love worldly wisdom, no? And for their carnality, for divisions, okay, and then for immorality, for ika nga yung po bang hindi maayos na takbo ng worship service nila, ng public service nila. Kasi meron nag-i-speaking in tongues, wala namang interpreter. So, sinita niya, maging sa pagtayo ng babae, sa pagtuturo ng babae, in a congregation of men and women. Okay, by the way, I would like to be clear na we allow women to teach. No. But her audience should be women also, or ladies. Okay lang po yung magsalita, halimbawa si Ma'am Girlie sa mga kababaihan sa church, okay lang po yun. Okay lang po magsalita si Ma'am Cathy, si Ma'am Virgie sa mga kababaihan. Magle-lecture siya, halimbawa magtuturo siya, puro babae tuturuan niya, okay lang po yun. But what Paul is not allowing, or he wanted to tell the Corinthian leaders not to allow women to speak in a congregation of men and women. Sabihin, hindi sa church mismo, hindi siya sa congregation of congregation. So yun po, kailangan ay they learn to be silent, maging matahimik sila. So after yung po bang parang they are competing with each other about their gifts, no? So after all that rebukes and hard epistle, hard letter sa kanila, nasaktan siyempre sila, and they become very antagonist with Paul na. They question his authority as an apostle, and that is the reason why he did not receive any support from them. By the way, dalawang church din yung hindi po tinanggap ni Saint Paul yung support, Corinthian at saka po Thessalonica, or church in Thessalonica. In Thessalonica, before Paul came in Thessalonica, there are Jewish people who spread gossip that Paul wanted to be there in Thessalonica, because Thessalonica then, when he visited Thessalonica,
It is a uh, rich or wealthy city. That is a wealthy city. So parang sinasabi ng mga Jewish people o yung mga kakilala ni Saint Paul na sa synagogue, oh, they are here. He is here because he wanted to have more money. He wanted to collect money here. So parang ganun ang bintang sa kanya. Ngayon, minabuti niya na he will not receive any support from the Thessalonian believers. So kaya po, yun po, Corinthians at Thessalonica. Ngayon, dito po sa ating chapter 7, binanggit ayon sa balita ni Titus, no, at ayon sa kanyang mga report kay Saint Paul, these Corinthian believers have godly sorrow, and that resulted to genuine repentance sa verse 8 hanggang 12. So pag sinabing godly sorrow, ito yung conviction of the Holy Spirit. Ito yung, alam mo, pagka nagkasala ka, you are not happy anymore. Unlike before, when you are not yet saved, we have no problem about sinning, di ba? Sometimes we become so proud pa if we sin. No? Ako, yan ang aking karanasan. Naikwento ko na sa inyo na pagka ako'y binibigyan ko ng justification pag nabubugbog ko yung mga kapatid ko nung araw. Pagka yung kuya ko tinatalo ko. Nagsumbong nga yung tatay ko doon sa tiyahin ko. Kasi yung kuya ko nagsumbong, binato ko kasi ng papaya sa likod. Tapos sabi ko, ayan ang kutsilyo. Kaya kunin mo yung kutsilyo, tigisa tayo. Saksakan tayo, sige. Ginanong ko. So nagsumbong yung tatay ko doon sa tiyahin ko, kinausap ako. No, ako pinagsabihan. Ano ba yung ginagawa mo? Sinabi sa akin ganun. Kasi po naglilinis po ako. Pumasok po maputik yung paa. Nagpupunas po ako ng sahig, ng marmol. Tapos biglang bumakat yung paa, 12 pa naman yung paa. Tas putik pa. So pinagmalaki ko pa. Ginastify ko pa yung kasalanan ko na binato ko ng papaya sa likod. Tumalikod binato ko ng papaya. Suwak na suwak sa likod. Kalabog, sususugurin ako mataas yun. Kuya ko 5'11". 5'11 yun. So, sabi, kutsilyo. Sige, kumuha ka kutsilyo. Tigisa tayo. Umalis. No. So, yun po. Pero, when I received the Lord Jesus Christ, hindi na ganun yung pakiramdam ko pag ako'y nakakasala. Nahihiya na ako. Hindi na ako masaya. If you are truly a Christian, when you commit sin, you're not happy anymore. Meron ng godly sorrow. Malungkot na kayo. Ngayon, kung kayo, pag nagkasala, pagka kayo nagkamali, o dili kayo hindi sumusunod sa sinasabi ng Bible, o dili kaya, hindi kayo sumusunod sa leader ninyo, at kayo wala man lang godly sorrow, baka hindi kayo Christian. Kasi isa sa mga tungkulin ng Holy Spirit, And please open your Bible, John chapter, John chapter 16. Isa sa mga gawain ng Holy Spirit sa atin bilang Kristiyano is when we commit sin, He convicts us of our sin. Kaya yung isang Kristiyano, pagka totoong Kristiyano, hindi na kayo matutuwa sa kasalanan. Malungkot na pagka nagkakasala. Diba? Sabi ni Jesus Christ, pagka pinadala ko yung Holy Spirit sa inyo, and when he is come, chapter 16 verse 8, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment, of sin because they believe not on me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So ibig sabihin, the Holy Spirit convicts us. And one thing more is that if you receive the Lord Jesus Christ, you are sealed and become a dwelling place of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6
verse 19. How come if you commit sin, the Holy Spirit which is in you or dwell in you or reside in you, ay magiging masaya? Di ba? Hindi. Ngayon, sa bahay ba, pagka, di ba, may nagkakagalit, may hindi nagkakasundo, masaya ba yung bahay, yung isang tahanan? Hindi, siyempre, di ba? So, ganun din. Yung sarili mo, yung katauhan mo, yung katawan mo, tahanan ng Holy Spirit, dwelling place of the Holy Spirit. And then you lie. Halimbawa, you lie. For example, you lie. Do you think the Holy Spirit, which is residing in your heart or residing in you, will be happy of your lying? No, when you commit lying? Siyempre hindi. O ngayon, anong epekto sa iyo nun? Nasa iyo yung Holy Spirit, malungkot yung Holy Spirit, do you think you will be happy? Siyempre hindi. Kaya ang sinasabi ni St. Paul dito, he is very delighted because of this, the Corinthian believers have a godly sorrow. Nagkaroon sila ng godly sorrow dahil doon sa mga sinabi nila kay St. Paul, you are not, we don't acknowledge your authority in us. Ano bang pakialam mo sa amin? Parang ganun. So, yung mga nabanggit niya, ikaw, kuwang ka naman hypocrite ka naman Hindi ka naman totoo Sinabi mo, batas hindi mo naman tinutupad. Kasi itong mga Corinthian believers, mga kapatid, they are waiting for St. Paul to confront him. To confront him. Kasi nagsalita siya sa 1 Corinthians So ang gusto po nitong mga Corinthian believers, i-confront siya. Punta ka rito. Mag-usap tayo dito. 'Di ba? We will confront you. Yun ang gusto nila. Pero si St. Paul, discerning their spirit, sabi niya, hindi muna ako pupunta. It is for your own good din and to my own benefit din. Antakin mo, galit na galit sila. Tapos pupunta ka doon, galit na galit sila, ano mangyayari doon? Magkakasundo yun? Hindi magkakasundo. They will not be reconciled. Kasi galit na galit sila Dahil mong pinagsasabi sa amin, ganito kami. Sinabi mo, ganito kami. Siyempre, isasabihin nila kay St. Paul yan, at anong karapatan mo sa amin, di ba? So, kaya sabi ni St. Paul, I will not be there right now. I will postpone it. So, parang sinabihan siya ng mga taga-Corinthians na hindi ka totoo talaga Alam mo, yung isip mo, carnal ka Yan ang parang ibig sabihin nila sa akin. Carnal ka, di mo mag-isip ka. Pabago-bago ka, hindi ka totoo. Sabi mo pupunta ka, tapos ngayon hindi ka pupunta. Hindi ka totoong kausap. Yan, parang ginagano nila si St. Paul. So ngayon, after, di natin alam kung ilang months na nag-isip-isip sila and they realize that all the things that they said to Paul is not good Kaya ngayon nung ito yung ibalita ni Titus, ito yung sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 7. At buksan niyo yung Bible ninyo. So, ang sabi niya dito, now I rejoice, not that we were made sorry, verse 9, but that he sorrowed to repentance. Yun ang masarap doon. Yun ang maganda po doon. After all, ng lahat po ng mga kaunting hindi pagkakaunawaan, they realize that they need to repent. They need to ask Paul and ask God for forgiveness and ask Paul for forgiveness. So, yun po yung sabi dito. Sabi diyan, but that ye sorrow to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that he might receive damage by us in nothing. So, parang sinasabi ni St. Paul na hindi niyo pinapalagay na masama yung ginawa, sinabi ko sa inyo. Hindi niyo pinapalagay na masama yun. So they realize that
after all na lahat ng narinig nila about concerning Saint Paul and to his correction is beneficial to them. Ano? Kaya sabi sa verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented. But the sorrow of the world worketh death. Kaya, ibig sabihin ni Saint Paul, na kapag ka nakikita na natin ang ating kasalanan that is not good, it is against God, and we feel sorry about it, and then we ask the Lord for forgiveness. Yun ang gusto ng Panginoon, at that will save any relationship. Pagka yung bang inaamin mo yung mali ako, hindi tama yung sinabi ko, hindi maganda yung nabanggit ko, di ba? So ganun talaga. Kailangan natin magkaroon ng tunay na pagbabagong isip about do sa mga nasasabi natin, pagsisinungaling natin. Minsan yung pagsisinungaling okay daw yun basta maganda resulta. No. The end does not justify the means. Hindi po pwede yun. Maganda resulta, pangit ang paraan. Hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. If we need to ask for forgiveness because of our wrongdoing, we must do that, di ba? Hindi lang po mga miyembro, pati mga pastor, pati mga asawa ng pastor, o pastor sa asawa niya, di ba, sa anak. So, siguro, we need to, di ba, to feel sorry about na doon sa mga bagay na hindi tama na ginagawa natin. Okay? So, yun po. Hindi naman tayo mga perpekto. And we should acknowledge that we committed sin. And we should acknowledge that anything that is against His word is a sin. And if you know to do good and do it not, it is a sin. Ano ba ibig sabihin? Marunong ka mag-soul winning, marunong ka mag-share ng gospel, hindi mo ginagawa. Mabuti yun . So, ngayon, pag hindi mo ginawa yun, kasalanan. Hindi ka nag-soul winning, tinuruan ka na ng church, tinuruan ka na, may refresher course, tinuruan ka na how to win souls for Christ, how to share the gospel, and then you are not applying it, it is a sin. Because to him that knoweth to do good and doeth it not, it is a sin. Saan ba nakasulat yun? Sino pong gustong umula kung saan nakasulat yun? Alam mo ba, Ethan, kung saan nakasulat yun? To him that know to do good and doeth it not, it is a sin. Sinong gustong mangula? James 4:17 daw po. Okay, sige, pakibasa. Okay, tama yun, nasa James yun. Pero tingnan natin kung James 4:17 . Pakibasa po. Okay, pakibasa po James 4:17, begin. Pakibasa po. Sino po yun ang hula? Basahin. James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him is not sin. Okay, so yun po. So thank you very much . Sino po yung nagbasa? Hindi ko nakakita yung nagbasa. Thank you very much sa nagbasa. Yan. Switzerland. Bigyan ng jacket yan. Malamig . Okay, joke lang. Pero salamat po. Okay, ito. If you know to do good and you do it not, do it not, it is sin. Yan. Alam mo, dapat mong ibigay yung dapat sa Diyos, hindi mo binigay, di kasalanan. Diba? Patong-patong na kasalanan na yan. Kaya pagka po, sa pag-aaral namin ng 1 Thessalonians, yung 1 Thessalonians, sana
magkaroon tayo ng ganong damdamin din sa mga kapatid. Ano? Sabi ni Saint Paul, pinadala ko si Timothy diyan sa inyo. If you will read 1 Thessalonians 3:5. Basahin niyo 1 Thessalonians 3:5. Sabi niya, I sacrifice, not having Timothy in my side, but it is better for me that I will send it to you so that he could establish you and comfort you in your faith. No, and then ang sabi niya sa verse 5, I don't want that the tempter tempted you, and fall you into his temptation. Sino ba yung tempter? Di yan Diablo. Sinasabi ni Saint Paul na, ayaw ko kayong malaglag sa sutukso ng Diablo. Kaya pinadala ko si Timothy kasi I know your tribulation, I know your persecution, and it is not easy to overcome all of that. But I sent Timothy to encourage you and to establish you in your faith. So yun ang sabi ni Saint Paul. So mga kapatid, ngayon, what is the result of godly sorrow nung pong mga taga-Corinthian? Number 1, earnest commitment. So ito si Saint Paul po ay nagkaroon na o kumuha na ng commitment sa Corinthians about helping the Judean believers. Ngayon, napakatagal na noon, so parang iniintay ni Saint Paul, nasan yung mga commitment nyo? Parang ganun eh. But after kasi parang ganito po yan, Sipin nyo yung situation. Galit ka sa pastor, tapos, tanong, is it easy for you to give your tithes? Is it easy for you to give your first fruit? Is it easy for you to have a free will offering? Siyempre hindi. Pag may galit ka sa pastor. Di ba? Parang ganun po yung nangyayari sa mga taga-Corinto. Galit sila kay Paul, ayaw namin yan. Bakit ka nagsasalita sa amin ng ganyan? I don't want you here to lead us. No? So they are not performing their commitment. So parang ganun yan eh. Kaya halata yung mga misa na hindi nagbibigay. Tanong nga po niyo sarili niyo, bakit hindi kayo nagbibigay? Galit kayo sa pastor? Ba't hindi niyo binibigay yung commitment niyo? Ay sa Panginoon niyo kinumit, bakit ayaw niyo ibigay? Hindi niyo gusto yung nasabi ng pastor? Ganun ang mga taga-Corinto eh. But their godly sorrow that leads to repentance, naging nagkuhan sila yung kanilang commitment parang binalikan nila at gusto naming ibigay din yan para makatulong kami doon sa mga Judean believers. So kaya kung bubuksan ninyo yung inyong Bible sa 1 Corinthians chapter 7 verse 11, yan binasa natin kanina yan. Saan ba yung ating kwan? Okay, 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Pakibasa nga, Ethan. Ethan, 2 Corinthians 7:11. Okay. Si Ethan, pakibasa. Wala tayo makita. Okay, pakibasa ni Ethan. 2 Corinthians 7:11. Di ba siya? Okay na? Binabasa na ba? Second Corinthians 7:11. Okay, sige, pakibasa. So by this godly sorrow, they clear up everything. Sa mga iniisip nila kay Saint Paul, sa mga ayaw nila kay Saint Paul. Okay, sige. Tapos na ba? Nabasa na?
At okay, kaya lang hindi ko narinig ah. Wala akong narinig. Okay, so di ba, babasahin ko na lang. Sabi dito, verse 11, for behold, this self-same thing that ye sorrow after a godly sword. What carefulness it wrought in you. No? So, ang ibig sabihin ni Saint Paul ay, what earnest commitment, ano, ang ginawa na ito, ano? Yung earnest commitment, ibig sabihin, yung kanilang mga pangako na, no? So, parang sinasabi, yes na kayo doon, ha? Yes na rin kayo, sabi diyan ay, clearing of yourselves, no? Yung inaalis na ninyo lahat yung mga bagay-bagay na nagpahiwalay sa ating relationship, no? What indignation, yung galit ninyo. What fear, yung takot ninyo. Okay, your desire, great desire to meet with Paul. No, pero ang totoo, kaya lang gusto nilang nung una, kaya lang nila gustong mamit si Saint Paul is to confront him face to face and tell him, ano, wala kang otoridad sa amin. Ano, pero dito ni-express sila na we want to meet you not for anything but to be in fellowship. And then nasabi pa din, seal for God and the apostle and against evil which dishonors both. So sabi niya, sabi niya, talaga makikita mo yung tunay na pagsisisi. Kapag ikaw may tunay kang pagsisisi, yung kinasasamaan mong loob, halimbawa pastor, masumama loob mo, nawawala yun pagka totoo ka nagsisi. Pagka ikaw ay may galit, kapag ikaw may totoong pagsisisi, nawawala na yung galit. Okay, pagka ikaw di ka nag-commit ka tapos hindi mo tinutupad kasi galit ako sa pastor na yan eh. At maraming miyembrong ganyan ha, kahit dito sa aming church, dito sa San Nicolas may mga ganyan. Minsan eh naibibinbin yung mga giving dahil sa naggalit, di ba? Kaya nga ako, sabi ko nga, napakadali yung patayin ng pastor, huwag kayong magbigay. Papatayin yung pastor. At kung ako naman ang pastor niyo at na-discern kong ganun, iwanan ko na kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? Ay kung papatayin pala nyo ang pastor dahil hindi nagsusupport, hindi kayo nag-tithe sa neo-offering, diba? Sa akin kung ako, ginagawa ko yung tungkulin ko, at parang hindi ako deserving sa inyo, di mas okay na yung umanap kayo ng sarili ninyong pastor, diba? So, ang ibig ko sabihin ganito, minsan may mga ganun eh. Isa may maririnig ka pa, kung di sa akin, pastor, wala ka. Ako, may nagsabi sa akin ganun. Kung hindi sa akin wala ka naman pastor eh. Pero ako po hindi nyo ko maasabihan ng ganun, hihinto ako, hindi. Kung ikaw lang nagsasabi sa akin nun, baka ikaw mawala, hindi ako. Ganun yun. Kaya ang ibig ko sabihin, ganito. Isa pa, pagka totoong nagsisi, yung seal for God and the apostles and against the evil which dishonors both. So, yun. Ibig sabihin ay labang ka na ngayon sa mga naninira sa pastor kapag totoo ka may pagsisisi. No? And then, ang sabi diyan, punish the offender. Okay? So, and what revenge? Okay? What seal ye, what revenge? In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. No? Dahil totoo kayo nagsisi, lahat ng ito tinanggal ninyo. Diba? So, ang ibig sabihin, ang lesson natin dyan, is repentance does not merely refer to a stirred emotion, a sorrow, but a genuine repentance makes a person agree on truth and act based on the truth. So, kaya pagka totoo tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, nababago yung isip natin. Kung kayo may sama ng loob sa pastor, kung totoo ninyong pinagsisihan yung mali na naitanim nyo sa inyong puso, ayun, ngayon makikipag-reconcile kayo. At ibibigay nyo yun dapat para sa Panginoon. At susupport kayo sa gawain.
Ano, it is, sabi nga na ni David sa Psalms 133, ano, at sana ito yung maging church natin, ano, pare-pareho. Ganito dapat ang nakikita sa church. Sa 133 verse 1, ang sabi ng Bible ay, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. But how can we dwell together in unity if we have something to each other? Para bang kung may karga ka, magkakaisa kaya tayo kung bawat isa sa atin may karga sa bawat isa. Diba? Dapat kung may karga man ng puso natin ay love yun. Love one another. Diba? So yun po ang isang bagay. At isa pa sa naging result, natuwan-tuwa din si St. Paul ay yung Paul rejoices over the Corinthian reception of Titus. Kasi si Titus yan ang taga-kolekta noong pong offering sa Judean believers eh. Si Titus po yan. No, kaya ang sabi diyan sa verse 13 hanggang 16. Okay, pakibasa nga po sa Russell Kaima. Sino man pwede magbasa? Nariyan ba si Coach? Coach, ikaw na anak ka magbasa. Ayan. 2 Corinthians chapter 7, 13 to 16. Okay. 7, 13 to 16. 2 Corinthians 7, 13 to 16. Therefore we were comforted in your comfort, yet and exceedingly the more joyfully for the joy of Titus, because the Spirit was refreshed by you all. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth. Even so our boasting which I made before Titus is from our truth, and his inward affection is more abounded toward you. Whilst he remembered the obedience of you all, how with fear and trembling ye receive him. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Okay, thank you, Junior Coach. Ikaw ba yun? Sino yung Junior Coach na yun? Mukhang lumiit ang boses dun ah. Si Abjel ba yun? Si Abjel. Apo. Okay, thank you, Abjel. So ano sabi ni St. Paul diyan? Tuwan-tuwa siya kasi sabi niya, alam nyo, I was comforted by what you have done to Titus. No. Natutuwa siya because yung reception nila kay Titus is very repressing. Sabi diyan no, Titus, because his spirit was repressed by you all. By you all na. So, sa lahat sila ay talagang nakapagbigay ginhawa or repressment, repressing kaya o repressment, repressing ba yan? No, kay Titus. Or if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed. Sabi niya, alam niyo, kung siya man ay pinagmamalaki ko sa inyo, hindi ako nahihiya. Bakit? But as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth. Ayun na sabi niya, kung ano ang katotohanan, nasabi ko, yun din naman ang sinasabi ni Titus. No? At sabi niya, and his affection is more abundant toward you. Whilst he remember obedience of you all, how with fear and trembling ye receive him. So ang sabi ni St. Paul, I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. So narito na yung bumalik na yung tiwala ni St. Paul dito sa mga taga Corinthians because of their genuine repentance, and because yung genuine repentance leads them to accommodate and treat Titus well. Kaya doon natin makikita na pagka totoo pong mayroong pagsisisi,
makikita natin yung tunay na bunga sa sarili niya. Kaya po pagka po isang Kristiyano may totoong pagsisisi, nadudoon yung genuine repentance produces forgetting all things na nangyari and starting a new delightful relationship, And then dito makikita natin, Paul rejoices over the Corinthian reception of Titus. This confirmed Paul's boasting of the Corinthian to Titus. Kasi pinagmamalaki niya itong kanyang inaalagang itong kanyang disciple na to sa kanila. He is honest. Kaya ko siya pinili is because he can be trusted, Then Titus become more affectionate to the Corinthians. Ayun ang maganda, Tingnan niyo yung nangyayari, pagka may genuine repentance, nagkakaroon ng nahahawa into good works. So ito si Titus nagkaroon ng affection, more affection to the Corinthians. Kaya doon natin makikita, kapag ka po yung ating ginagawa, yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga mag-ingat tayo kung ano yung ating ginagawa. Baka mamaya ginagawa natin makakasira at makakapagpahina ng pananampalataya. At yun ang ating pinakita. Ako, daming mahahawa. So, pero pag ang pinakita natin ay good spirit, di ba? Obedient spirit, teachable spirit, di ba? Okay, yung bang meron tinatawag na spirit of repentance. So, nagkakaroon tayo ng yung bang domino effect, Domino effect because of your genuine repentance. And then, because of that, you receive Titus and Titus become more affectionate to you. Ang galing, Ang galing nung yung bang tinatawag na domino effect. Kaya mag-ingat din po tayo, Kasi yung domino effect, pwede po yan sa bad spirit din. Doon sa mga maling, halimbawa, naninira kayo ng kapwa Kristiyano, naninira kayo ng pastor. So, hindi maganda yan kasi makaka-apekto yan sa lahat. Pati yung mga bago, mag-iisip, ba't sinisiraan yung pastor? Di ba matagal na dito yan? O kaya, ba't sinisiraan yung preacher? O bakit ganito, bakit ganyan? So, nakakahawa, nakaka-discourage doon sa iba. Kaya let us always be aware about of what we are doing. Wag tayong ika nga ay patalo sa ating mga sariling gusto, but always remember to be approved unto God, To be approved. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin is approved sa Panginoon, glorifying Him. Kaya let us always be aware about our attitude inside the church, Dapat ipakita natin, we are concerned to each other, katulad ng ginawa ni St. Paul sa mga taga-Thessalonica. Hindi na baling I will sacrifice the blessing of having Timothy in my side, but because you need him, I will send him to you. To look for your spiritual life. To encourage you, to establish you. Sana ganun tayong lahat, Sana ganun ang ating mga espiritu. We are concerned to each other. Whenever there is a problem, yung isang kapatid, you pray for them. Ayan, we praise the Lord, We praise the Lord. Kasi, ayan, kanina po, I hope, and I pray na si Raymond po, kanina, narito, nag-forward at siya ay lumapit sa Panginoon. Talagang alam niyo kanina yung service namin kanina, sabi ko po kay Raymond, kinausap po bago po ako mag-preach, bago mag-service. Sabi ko, Raymond, ito baka akala mo yung lahat ng marinig mo ay para sa iyo. Hindi. Wala ka pa, hindi kita kilala. Gawa na yung mensahe, 3 o'clock ng umaga, nire-review ko lang, pina-finalize ko lang, lahat ng yun na isulat ko na. Ngayon kung may maririnig ka, it is an appointment for you ng Panginoon. Tapos lahat ng awit, lahat ng pinaawit,
pati special number, tumutukoy sa kung may problema ka, kung may pasanin ka, kung ikay nahihirapan, come to Jesus. Kaya we praise the Lord for that. Ano? Kaya salamat sa Panginoon at yung mga kapatid, no, nadudoon na ika nga nagpapalakasan. So yun ang maganda makita sa church. Hindi lahat tayo nasa church ay okay. May mga hindi okay dyan. But always remember, merong kailangan sila. We need to establish them and comfort them. Ano? So yan. Kaya yun. Salamat, Brother Albert. At sabi niya, babalik siya next week. Ay sabi ko, tumalo ka ng beginners class namin para mas maintindihan mo ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. So yun. Kaya yan. Salamat din. Nakadalo si Ate Marisa. So we pray na naliwanagan siya. Walang nangyari sa service na hindi makakatulong sa kanya. Lahat, pati special number, pati mga pinaawit, standing on the solid rock, standing on the promises. So we praise the Lord. Hindi ko namang alam kung anong mga awitan eh. So yun po. Kaya po, we praise the Lord because, ibig sabihin, the Lord, alam nyo, pagka may unity sa church, pagka yung ating mga espiritu okay, the Spirit lead us. Lead us. Kaya yun ang maganda sa church. Let us have one Spirit. Meron tayong one Lord, meron tayong one faith, meron tayong one baptism, meron tayong one Spirit. By that, yung people na magbibisit sa atin will feel that Spirit and they will be amazed. And they will conclude, I want to see Jesus. I want to come to Jesus. So yun po. Kaya po yan. Kaya patuloy natin pag-prayan. Salamat po sa Panginoon. Meron ba kayong tanong? So I hope na anumang meron tayo sa puso natin, alam nating mali, pagsisiyan natin. Para yung espiritu sa church maganda. Kasi pangit yung meron ka tinatago sa pastor mo, sa preacher mo. Tapos every Sunday nandiyan ka. Alam ba ninyo yung spirit na yun, nararamdaman yun ng isa't isa eh. Alam ba ninyo yun? Alam ba, meron kang sama ng loob sa isang tao, ramdam yun ng bawat isa eh. Nararamdaman yun. Kaya espiritu yun eh. So kaya let us always check with our spirit. If we have something to confess, let us confess it. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. If we feel we are not happy because we did it, nakagawa tayo ng isang bagay, let us confess it to the Lord. Let us repent. Para yung espiritu pagka Sunday maganda. Diba? Yung espiritu natin nakakaisa. At dahil sa nakakaisa yung espiritu natin, yung Holy Spirit, nililit tayo para yung mga tao na nangangailangan ng kalinga ay makalinga. Ayan. Okay, sige po. May tanong po ba kayo bago tayo magwakas? Tapos na po oras ko. Hanggang doon na lang ako. Okay? So, yun po. Pag-pray po ninyo pag-pray ninyo si Raymond Lopez. Bali po yan ay pinsang buo ni Sister Lisa. Anak ng kanyang tiyuin si Ka Victorino. Panganay na kapatid po, yata yan ni Nanay Ilet. So ayan, pag-pray nyo si Raymond, makabalik po siya next Sunday at siya po ay talagang mag-search about the Lord Jesus Christ. Pag-pray natin at maging maayos din sila sa pamilya nila. So yun po, okay? Sige po, kung wala na po kayong tanong or mag-pray na po tayo. Ethan, may tanong ka ba? Brother Joel, may tanong ka? Happy birthday ha? Happy birthday po si Joel. Yan. Okay. Pwede ka magpadala sa messenger ng cake. Nare-receive ko yun. Cake sa messenger ha. Okay, pero happy birthday kay Brother Joel at salamat po. Ito yung birthday niya na naging Christian na siya.
Yan. Ito yung birthday niya na nakakilala siya sa Panginoon. So, praise the Lord. Ano? Sige po, let us pray. Father in heaven, thank you so much for the blessing of studying your word. Salamat po dun sa pagkausap mo. Talagang you are the God who speak to people after all the grievances of the Corinthian church to Paul, and also to Paul also to the Corinthian believers. You speak to them and you lead them, Lord, to a godly sorrow, and then they repented. And after repentance, they reconcile with Paul. At salamat po ng marami. At yung pong reconciliation na yun ay nakita when they received Titus well in their congregation. Lord, help us to be like the Corinthian church. Whenever we see ourselves sinning and we realize it is sin and we are not happy, Lord, help us to confess it to you and ask forgiveness so that our church will have a good spirit every Sunday, every meetings, Lord. And praying, Father, that you will help us, Lord. And it's Christian, Pastor Ben, Pastor Jake, Preacher Edmond, Preacher Angelo, Preacher Dudo, and all the brethren, Lord, all the leaders, praying, Lord, that you will always guide each and every one. And if we as leader have committed something wrong, Lord, help us to repent and help us to ask forgiveness for you. Salamat po, Panginoon, and we praise you and we honor you, and when you bless also Brother Joel, Lord, for his Christian life, and also the work in Naga, work in Binalonan, in Switzerland. And we're also praying for Raymond Lopez, that he will really come and trust the Lord Jesus Christ as his personal Savior and Lord. And praying that he will come back on Sunday, Lord, to learn more about Jesus. At Panginoon, na aking dalangin na ikaw na po ang siyang patuloy na gumabay at gumawa sa buhay namin. Thank you so much, Father. Bless Preacher Benji also in Abu Dhabi, and all the preacher, Lord, as they preach the gospel today and share the gospel today. Thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Salamat po. God bless. Bye-bye.